So we may be seated, and as we are sitting down, pakibati po ang inyo pong nasa likod, nasa harapan. Amen. Because oftentimes yung mga katabi po niyo, yun na po yung mga kasama nyo nung dumating kayo. Amen. So let us proceed sa Word of God. Kanina po ay medyo nag-overtime po kami sa atin pong target po na matapos ng 9:15. But let us try to contain po yung message po. Hallelujah. Kanina tinatanong ako ni Pastor Maki kung okay daw po yung naging message, yung preparation. No? Sabi ko sa kanya biniro ko, nag-overtime pa nga kami. So kumbaga parang kulang ang oras, pero the Lord is so good. So let us proceed sa atin pong message na pag-aaralan po. Every gap addressed by God's abundant goodness. So can we just flash po yung ating PowerPoint? Every gap addressed by God's abundant goodness. So ano man po yung ating po mga sitwasyon sa ating mga buhay, meron man tayong gap when it comes to whatever area of our life, let us focus on the goodness of God. Hindi po nangangahulugan na tayo po ay may mga challenges, meron tayong mga pangangailangan ay hindi na ho mabuti ang Diyos. The truth is, even in the midst of gaps in our lives, even waiting for the fulfillment of the will of God in our lives, ang goodness ng Diyos ay nananatili. Can I hear an amen? And let us go to our main text in Romans 2:1-4. Basahin na po natin doon po sa verse 4. Sabi po dyan, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering? Parang nasa kusina lang tayo Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Sa Tagalog po, ang sabi sa talatang 4, dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan Kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. So last week po, kinover natin po ito at ang konteksto po ay ipinaliwanag ni Pablo na lahat tayo ay makasalanan. Romans chapter 1, Romans chapter 2, certain portion of Romans 3, lahat ng tao, whether be Hudyo or Hentil. Hudyo, paano natin nalaman na makasalanan? Dahil merong binigay na commandments. Yung mga Gentiles, paano natin malaman na tayo ay makasalanan? Dahil meron tayong certain level of standard na binigay ang Diyos sa ating mga konsensya. Diba? Kaya may mga pagkakataon kung meron kang ginawa na alam mong mali, hindi ka napapanatag sa iyong konsensya. Tama po ba? Pero alam din natin, pag patuloy nating sinisuway ang konsensya, nagigina rin po yung kalust. Nagkakakalyo na dahil lagi mong ginagawa yung mali. Kaya nga po, ang conscience is not really the ultimate basis. At dapat natin, this is not part of the lesson, kaya dapat nating ma-discern kung ang nagiging guide ng buhay natin ay ang Holy Spirit or ang konsensya. Because conscience is developed. Depende po sa environment. Pero ang bottom line po dyan, bawat tao ay meron pong tinanggap na standard na magiging basihan kung siya'y maituturing na makasalanan. Nakukuha po ba natin? At binabanggit dyan ni Pablo na hindi komot ang isang tao ay nagpipinpoint ng kasalanan ng iba, siya po ay makaliligtas na. Kung hindi naman din niya tinutupad kung ano yung tuntunin ng Diyos, whether be conscience or the written law. Diba? At ang totoo nga po, bilang tao, mas iniiwasan nating i-highlight yung mali natin. At gusto nating i-highlight kung ano yung nagagawa natin. Tama po ba si Pastor Mel? Diba sa mag-asawa, diba, pag alam mong may magkukulang yung asawa mo, yun ang lagi mong pinipinpoint. Pero pag sinabi nung asawa mo, ikaw nga nung isang ganun ano na ang mangyayari sa usapan? Sasabihin mo na, wag na natin pag-usapan yan. Bakit? Kasi yun yung kahinaan mo At tayo, ganun din po, no? Sa law,
Sa commandments, kung ano yung nasusunod natin, yun yung ating ine-emphasize. Pero pag diniin na yung mga bagay na hindi natin nagagampanan, ay doon na tayo magtitiwala sa grace. And we are not called by God to live mixture ng law and grace. We are called to live by grace alone. At ito po ay mahalagang maunawaan because it doesn't mean that we are sinners, we are beyond hope. Dahil binabanggit po dyan sa kawalan ng tao na tayo ay malayo sa Diyos, anong binigay niya? Kabutihan niya. So there is a big gap. There is an insurmountable gap na hindi kayang punuan ng tao. Pero kaya pong solusyonan ng kabutihan ng Diyos. And when we understand that the goodness of God is the reason kung bakit na-address yung pagiging malayo natin sa Diyos, yun din po ang nagiging pundasyon na anuman po ang ating mga gaps ngayon sa buhay natin. Whether be in your finance, whether be in your ministry and calling, whether be in your relationship in the family, whether be in your health, there is a gap. Nandiyan po ang kabutihan ng ating Panginoon. At gusto kong idiin na hindi komo tayo ay merong challenge, hindi na po mabuti ang Diyos. All the more na tayo ay may mga challenge, tumingin tayo sa kabutihan ng ating Diyos. Kung nagawa niyang solusyonan ang ating po mga kasalanan, magagawa niyang solusyonan ang lahat po ng ating pangangailangan. Let's give the Lord a clap offering of praise. Hallelujah. Di ba para pong pag ikaw ay blood chem. 'Di ba? Sinabi ng 'di ba sa mga resulta, meron pong yung result mo at yung reference. 'Di ba? Merong reference value para masabi that you are within range. So ang gusto natin nandoon tayo sa normal. 'Di ba? Halimbawa, nagpakuha ka ng cholesterol, nakita mo ang baba ng cholesterol mo. 'Di ba? Sana oil. Di ba? Nakita mo, ang baba ng sugar mo. Sana oil. Di ba? Ang baba ng uric acid mo. Sana oil. Nakuha ba ninyo? So ano ginagawa? Pag mayroong gap sa normal range at doon sa result mo, the medicine will try to address the gap. It can be through diet, it can be through exercise, it can be through medicine. But the bottom line, the gap needs to be addressed. Can you hear an amen? Ganon din po sa atin. Di ba? Meron kang swineldo. 15th. 16 pa lang ubos na yung swineldo mo. So ano na meron? May malaking gap sa 30th. So, ibig sabihin ba nun, ikaw ay ngangawa na lang? Ikaw ba ay magre-reklamo na lang hanggang hindi pa dumadating yung susunod na sweldo mo? Hindi po. What do? We look to the goodness of God. That He will supply our every need. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So, the truth is, dito tayo nagsisimula. Yung pinakaugat ng pangangailangan ng tao. At yan, ang sabi ni Pablo, it can be addressed by the goodness of God. If you will not despise the goodness of God, you will experience His goodness. Hallelujah. So, when we encounter the goodness of God, it will address any gap that we need. Ano ang basihan natin? Yung pinakamahalaga nating kailangan, sinolusyonan ng Diyos. Kahit po sa Roma Kabanatang 8, binabanggit doon, no? Kung nagawang ibigay ng Diyos si Jesus, magagawa niyang ibigay ang lahat ng ating kailangan kasama ni Jesus. Can you hear an amen? So as we continue, the word goodness is Christotes. Review na lamang po ito. It is the gentleness, the kindness of God. And generally speaking, yung goodness in other usage sa Bible, sa New Testament is usefulness. That is morally correct. So pag sinabing good, kapaki-pakinabang. Diba? Pero dito, yung konteksto is the kindness of God.
the excellence of the Lord demonstrated when He forgave our sins, when He resolved our failures. Nangyari lang po yun dahil naawa ang Diyos. Can you hear an amen? Kaya kahit tayo nakakagawa ng mabuti at nakakapaglingkod sa Kanya, dahil lamang yon sa kabutihan ng Diyos. Because kung wala tayong naranasang kabutihan na naawa ang Diyos, we will not be able to do kindness that is acceptable to God. Remember, pwede tayong gumagawa ng mabuti na hindi sa ating pagtansya ay mabuti, pero sa harapan ng Panginoon ay basahan. At ganun tayo dati. Tama po ba? Nung tayo hindi pa mga Kristiyano, nagtatangka naman tayong gumawa ng mabuti. Pero katanggap-tanggap po ba sa Diyos yun? Hindi. Kaya lamang natanggap ng Panginoon yung mabubuti nating ginagawa dahil naawa siya sa atin nang tayo ay nagtiwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So every good things that we do is because of the goodness of God in our lives. At yung goodness ng Panginoon is associated with this mercy. Yung kabutihan ay konektado sa kawaan ng Diyos. Bakit siya naging mabuti sa iyo? Bakit siya naging mabuti sa akin? Bakit siya naging mabuti sa iglesia? Dahil naawa ang Diyos. Bakit siya naging mabuti? Daging naawa. At nung naawa ang Diyos, nagpakita siya ng kabutihan. So, kabutihan ay related sa kaawaan. At ito po ang maganda sa Panginoon. Naawa siya at may kakayahan siyang gumawa ng mabuti. Sa atin may mga pagkakataon na aawa tayo, pero wala tayong kakayahan gumawa ng mabuti. Hindi dahil ayaw natin, kundi dahil wala tayong kakayahan. Tama po ba mga kapatid? Pero ang Diyos, maawain at may kakayahang gumawa ng mabuti. At kahit na po ang kanyang sariling anak, nagawa niyang ibigay para lamang po maibalik tayo sa Kanya. Alam niyo po, hindi ko po makakalimutan dun po sa God's redemptive plan na alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala. Lahat ng bagay alam niya eh. Pero sa kabila nung ginawa ka pa rin niya. Ginawa pa rin niya ako. Dahil alam niya may solusyon siya. Sino yon? Si Jesus Christ. Think about that. A couple of weeks or 2 weeks ago, we were talking to someone, kami ni Pastora Pia, sabi ko, alam ng Panginoon ang mangyayari sa iyo. Alam ng Panginoon na ganyan ang mangyayari. Alam niya. Pero sa kabila na alam niya, ganyan ang gagawin mo, binigyan ka pa rin niya ng hininga. Binigyan pa rin niya tayo ng buhay. Dahil naroroon ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Na kung tayo ay magbubukas ng ating puso sa ginawa ni Kristo, gaano man kalala ang ating ginawa, gaano man kasaklap ang ating naging buhay, ang Panginoong Jesucristo ang solusyon. Jesus Christ is the answer to every gap sa buhay natin. And yung mercy niya and goodness niya, they are connected. So when you ask God for mercy, expect God's goodness. When you ask for goodness, expect God's mercy. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. At papaano po na ipapamalas ng Panginoon yung kaawaan niya at kabutihan niya? By revealing His will. Okay? The goodness and mercy of God position us to experience His will that addresses any gap. And the will of God, according to Romans 12, it's good, acceptable, and perfect. Alam niyo po mga kapatid, I hope that this message will retain in your heart na hanggat alam mo ang will ni God, kahit na ano pang mangyari sa iyo, kahit na pang mangyari sa paligid natin,
basta nakapaloob tayo sa kalooban ng Diyos, hindi tayo dapat mangamba. Hindi tayo dapat matakot. Dahil ang kanyang will, remember, is good, acceptable, and perfect. Sabi mo nga sa katabi mo, ang kalooban ng Diyos ay mabuti, katanggap-tanggap, at ganap. Think about that, no? Parang pag-iisipin natin, if this is how the will of God is described, bakit pa tayo pipili ng ibang will? Diba? Do you get my point? Kung ang will lang ni Lord ang good, acceptable, and perfect, why would we even choose other will? So this is where the goodness of God really resides. Pag pinapaalam niya sa atin ang kanyang kalooban. Roma Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Binanggit ni Pablo, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. Do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. When your mind is renewed, anong sabi ni Pablo? You may prove. The reason why our mind should be transformed, why our mind should be renewed, is so that our mind will know and experience the good, the acceptable, and the perfect will of God. No other way for us to know the will of God but through our minds being renewed. Renewed saan? Sa verse 1, the mercies of God. And I tell you, yan po ang magiging bunga kung bakit maihahandog natin ang buhay natin. Oftentimes, we go straight na present your bodies as a living sacrifice. Hindi po yun. Sabi ni Pablo, actually from chapter 1 up to chapter 11, present niya kung gaano kabuti ang Diyos. Nagsimula siya para i-describe kung gaano kadilim ang mundo. Kung lahat tayo'y makasalanan. Roma 1, 2, and 3. And then in verse 3, binanggit po doon, but the righteousness of God, apart from the law, is now revealed through faith in Christ Jesus. Think about it. Ang saklap ng paligid, di ba? Ang saklap ng kwento ng mundo. Dilim. Pero anong sinabi? But the revelation of the righteousness of God. Not by works. Kasi, di ba, sabi ni Pablo, not by works. Binigay na nga yung law. Binigay na nga yung conscience. Pero patuloy pa rin sumusuway ang tao. Nandyan pa po ba tayo, mga kapatid? Pero naging hadlang ba yon para sa Diyos? Hindi. What did He do? He sent His Son. Now whoever believes in the Son, Jesus Christ, His perfect work, they will now be considered by God righteous. And now that we are righteous, because of the mercy of God. Sabi nga natin, tayo'y naging matuwid dahil sa grasya ng Diyos. Ano ngayon ang kasunod? You can now present your bodies as a living sacrifice. Kumbaga, kwalipikado ka. Alam niyo po, ang lahat ng religion, tinatry mag-offer to a certain degree sa kanilang ginodiyos. Ginodiyos, pero alam nila, kahit na anong effort, hindi magiging sapat. Pero tayo bilang mga Kristiyano, sa ginawa ni Jesus, tayo ay pinawalang sala. Anong tawag doon? Kabutihan. Kaawaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And now that we can present our bodies a living sacrifice, our minds now can be renewed. And kung ang minds natin ay marirenew, ano po ang result? We will know the good, the acceptable, and perfect will of God. So the key to unlocking the will of God is the renewing of your mind regarding the goodness of God.
Kasi alam niyo po mga kapatid, pipiliin natin ang kalooban ng Panginoon kung alam natin itong mabuti. Nandyan pa po ba tayo? If you know that the will of God is good, acceptable and perfect, why would you choose other wills? Kung walang hinahangad ang Diyos, kundi kabutihan mo, bakit ka pipili ng iba? Kaya lang po madalas natin pinipili ang kalooban natin o kalooban ng pinipilit ng paligid sa atin dahil hindi tayo kumbinsido na ang Diyos ay mabuti. At ang kanyang kalooban ang siyang nais niya na maganap sa atin. Hindi para tayo kontrolin. Kung hindi yon ang magiging dahilan para ang kanyang kabutihan ay lagi nating maranasan. Let me emphasize that. The reason why the Lord wants you to know His will, because when you know the will of God, that will unlock the goodness of God in your life. Repentance will lead to, or the goodness of God will lead us to repentance. Kaya pakisabi sa katabi mo, nais ng Panginoon ng ating mga buhay ay mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Clear. If our minds are renewed, transformed, then our lives will be renewed and transformed. Can I hear an amen? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So as we continue, we're talking about the goodness of God. At saan nakapaloob ang goodness ng Diyos? Sa kanyang kalooban. He wants you to know the will of God. So we can say, hallelujah, as we continue, sabi po dito ni Jesus, hallelujah, greater love has no one than this, than to lay down his life for his friends. You are my friends if you do whatever I command. Si Jesus po nagsasalita dito. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known to you. We're talking about the goodness of God expressed in His will. Some of us might be thinking, paano ko malalaman? O gusto ba ng Diyos na malaman ko ang kalooban niya? Ang sagot po doon, oo. Dahil ang sabi ng Panginoon, I already spoke to you what I heard from my Father. So basically, ang sinasabi ng Panginoon, pinahayag ko na sa inyo kung ano ang kalooban ng Ama. Bakit? Mga kaibigan ko kasi kayo. In any relationship, knowing the will of the person is fundamental. Kaya kayo tumatatag sa inyong pag-aasawa dahil alam mo kung ano yung gusto ng asawa mo at alam mo kung ano yung ayaw niya. Tama ba? Nagkakaroon ng problema kung alam mo na yung kalooban niya, ginagawa mo pa rin kung ano yung gusto mo. Pero hanggat alam mo yung kalooban niya at pinapahalagan mo yung kalooban niya, magkakaproblema po ba? Hindi. Sa magkakaibigan, bakit ba kayo magkakaibigan? Dahil lagi ba kayo nagbabangayan? Hindi, dahil nagkakasundo kayo at unawan nyo, respeto nyo yung kalooban ng kapatid, ng kaibigan nyo. Nandyan pa po ba tayo? Ano ang sabi ng Panginoon? You are no longer my slaves. You are not my slaves. Why? Because I have known to you the will of the Father. So nangangahulugan mga kapatid na kalooban ng Diyos na malaman mo kung anong will niya dahil kaibigan ka niya. At ito yung gusto kong i-point. Sabi dyan, verse 14, susundin ninyo ang aking mga utos dahil kayo'y mga kaibigan ko. Totoo naman, di ba? Pagkaibigan mo, pinapahalagan mo yung kalooban niya. Tama ba?
Pag sinabi ng kaibigan mo, oy, sinishare ko tong secret na to sa iyo. Secret to, secret ha. Tapos nalaman-laman mo, yung secret na shinare mo, brinodcast na sa iba. Iba, may request siya. Ano mangyayari doon? Magtatampo ka, maiinis ka sa kaibigan mo. Bakit? Sinabi mo na yung will mo eh. Huwag mong i-share yung kinikwento mo. Pinakalat pa niya. Nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? Ano sasabihin mo sa kakaibigan mo? Ikaw talaga, kaibigan pa man din kita na maituturing yung request ko sa iyo, huwag mo ikalat, kinalat mo, sinabi mo. My command, sabi ng Panginoon, I give it to you. And since you are now my friends, you will follow my commands. Pero alam nyo, mga kapatid, sa grasya ng Panginoon, huwag tayong mag-start sa verse 14. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Greater love has no one than this than to lay down one's life for his friends. Madalas tayo nakafocus na, ang hirap naman sundin ng will ni Lord, ang hirap naman sundin ng commands ni God. Mga kapatid, balik muna tayo sa verse 13. Binigay niya ang buhay niya sa'yo. Everything that God tells us, kahit nga po sa Romans 12, anong sabi? Offer your bodies. Pero bago niya binanggit na offer your bodies, ano sabi ni Pablo? Because of the mercies of God. Yung strength natin na sundin ang will ni God, yung kakayahan natin na masunod ang kalooban ng Diyos, ay nag-uugat sa kabutihan niya. Kaya ang Panginoon na nag-utos sa atin, hindi tayo pinapahirapan. Bakit? Binigay niya ang sarili niya. Binigay niya ang buhay niya. Mga kapatid, wala nang pwedeng ibigay ang Diyos. Kahit ang kanyang sariling anak, ibinigay niya na. At yon ang paghuhugutan natin ng kalakasan para masunod ang kanyang kalooban na nais niyang ipaalam sa atin. Can we give the Lord a clap offering of praise? Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Di ba napakabuti ng Lord? Binigay niya yung will niya. Binabanggit ko po yung illustration, di ba? Mahirap po magkaroon ng relasyon na secretive. Di ba na parang, dati biro-biroan eh. Hindi ko alam kung mayroon pang ganyan ngayon. Kasi ngayon, yung sa church, mga masusunurin po yung mga young adults ngayon eh. Dito sa Rainy Life, mga masusunurin eh. Di ba ngayon, dinedivulge na nila na meron silang napupusuan. Pero dati sinisikreto. Di ba? Dati, di ba, sabi doon, alam mo kami na, pero ako lang nakakaalam. Di ba? Yung mahal ko, hindi niya alam na kami na. Di ba? Parang ganyan din yung maraming mga mananampalataya eh. Di ba? Alam ni Lord yung buhay mo. Alam ni Lord yung desires mo. Pero yung will ni Lord, di natin alam. Ngayon, baguhin natin ang isip natin. Napakabuti ng Diyos. Gusto niyang ipaalam ang will niya. Can we give the Lord a clap offering of praise? And why are we emphasizing the will of God? Kasi alam niyo po mga kapatid, if God's will is good, acceptable and perfect, then we can conclude that God who wills is good, acceptable, and perfect. Sino po ang nakakuha ng ine-explain ko dito? Kung baga, walang manggagaling sa isang masamang puno na mabuting bunga. Pag masama ang puno, masama din ang bunga. Kung mabuti ang puno, ano ang bunga? Mabuti din. Kung ang kalooban ng Panginoon is good, acceptable, and perfect, then we can conclude that God Himself is good, acceptable, and perfect.
Hallelujah. I hope you got that. James 1:17. Every good and every perfect gift is from above. Madalas natin naririnig yan, di ba? Sa mga tumatanggap ng awards. Salamat po sa nasa taas. Di ba? Salamat sa nasa taas. Ano kaya nasa taas? Butiki kaya yung nasa taas. Linesman kaya, lightsman kaya nasa taas. Tayo mga Kristiyano, hindi na po tayo nagre-refer doon sa nasa taas. Na nahihiya ba tayo nasa taas? Hindi natin kinakahiya ang Diyos. Bakit? Tatay natin siya eh. At maidideklara natin ng may katapangan na lahat ng naranasan nating mabuti sa Diyos Ama natin galing. Amen. Every good and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Meaning, ang Diyos hindi nagbabago. Pakisabi sa katabi mo, ang lahat ng mabuti ay galing sa Diyos Ama. So let's start with this. Good. Sabi nga natin, good. The word good is agathos. So kung meron po kayong kakilalang pangalan ay Agatha, Agathon, ang ibig sabihin po niya ng pangalan niya ay goods. Ang ibig sabihin po ay beneficial. Diba? And well. At ang konteksto dyan, sa Roma, kabanata, actually marami pong mga text sa Bible na ang pagkagamit po ng good is agathos. But in the context po, that you will know the good, acceptable, and perfect will of God, the word good there, agathos, is what is upright, what is honorable, and what is acceptable to God. Listen, church. Ang sabi po, at ito pong word na agathos na to, ito din yung ginamit ni James. That every good, every agathos of a gift is coming from God the Father, wherein there is no shadow of turning. Ano sabi? Something that is upright. Something that is honorable. Something that is acceptable to whom? Come on, church, to whom? To God. Ang sabi ng Diyos, ang ibibigay ko lang sa inyo ay yung mga bagay na matuwid, mga bagay na dakila at katanggap-tanggap mismo sa akin. Think about that heart of God, na hindi siya basta-basta magbibigay sa'yo para lang mayroon kang matanggap. Ang ibibigay niya sa atin ay kung ano yung pasado sa standard ng Diyos. I don't know about you, but standard ni Lord? Who here would agree pag standard ng Diyos, excellent? Pag standard ng Diyos, saludo tayo. Amen. Kaya kahit na anong sitwasyon natin, let us believe that God will only give to you what is upright, honorable, and acceptable to God Himself. Huwag natin pong i-lower ang standard natin. Sa mga kabataan po na nandito, no? Sa mga single na nandito, huwag niyong i-lower ang standard niyo. Para lamang mauubos na yung, di ba? Naku, malapit nang maubos yung numero sa calendar. Kahit sino na lang. Di ba, sa mga Korean minsan, na mga may kahapon, nag-share si Pastora Louie, di ba? Merong yung, kung sino yung unang pumasok sa pinto, yun na yun, Lord. Di ba? Sa kagustuhan mong meron ka ng matawag na mapapangasawa, kahit sino na lang. Mga kapatid, do not lower your standard.
God desires to give you what is upright, what is honorable, and acceptable to God Himself. And everyone shouts, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. At dyan natin mapapatunayan na mabuti ang Diyos. Why? Because He won't just give anything. He will give what is honorable according to His standard. Again, tatanungin ko po, mataas po ba standard ni Lord? Mataas po ba standard ni Lord? Yes, ang standard ni Lord, perfection. Di ba? Kahit binigay niya nga yung 10 Commandments at magagawa mo yung 9. 9 out of 10 sa algebra, okay lang. 9 out of 10 sa physics, okay lang. 9 out of 10 sa English, okay lang. Pero kay Lord, hindi pasado ang 9 out of 10. Ang demand niya, 10 out of 10. Ang hirap naman, Pastor. Mahirap kung sarili nating kakayahan. Pero hindi tayo tinatawagan ng Diyos magtiwala sa sarili nating kakayahan. Tinatawagan niya tayong magtiwala sa ginawa ni Jesucristo. That is the only way to perfection, having Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya kung tayo nagtatanong anong standard ng Diyos, ang standard ng Lord, perfect. Ang standard ng Lord, mabuti. Ang standard ng Lord, acceptable. Ang standard ng Lord, si Jesus Christ. Pakisabi nga sa iyong katabi, mabuti ang Diyos na nais niyang ibigay yung mabuti lang para sa iyo. Naniniwala po ba kayo doon? Pastor, paano kung wala pa akong tinatanggap? So ano ibig sabihin po nun? May pinanalangin ka, hindi pa nagmamanifest in the flesh. And by the way, it doesn't mean hindi pa nagmamanifest sa flesh, di na narinig ni Lord. God knows time. Kahapon, I was talking to Pia, sabi ko sa kanya, sa atin, when we declare the will of God, the goodness of God, we know the will of God, let's just allow the Lord when it comes to the portion of time. Mangyayari yun dahil mabuti ang Diyos Tama po? Let me prove to you in Psalm 84, 10 to 11, ito po'y bahagi ng sulat po ni Sons of Korah. Sabi niya, for 1,000 days in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Sabi niya, mas mainam pa na tagabukas lang ako ng pintuan ng templo kesa sa 1,000 taon na hiwalay sa tahanan mo. Nandyan pa po ba tayo? Kaya nga po dun sa mga naging lifestyle na, di ba, yung pagsisimba, yung pag-attend, yung gawain ng Panginoon, pag kayo'y nakapagliban, there's something in you that is, you can't quite understand it or get it, na parang may kulang. Tama po ba ako? May mga kausap po ba ako na ganon? O ayun yung nasa church? Sino po dito yung nasa church, gusto nasa church? Pakitaas kamay. Pakipicturean nga po. Di ba? That is the transformation that God has done to us. At ito po yung natuklasan ni Korah, sons of Korah. Sabi niya, for the Lord is a sun and a shield. Why would He want to be in the temple? Dahil nandun ang Diyos. At sino ang Diyos? Siya ang sanggalang. Siya ang araw. At sanggalang natin. God will give grace and glory. And then, anong sabi po? No good thing will He withhold from those who walk uprightly. Naunawaan ni Korah, ni Sons of Korah, na ang Diyos ganon kabuti
na hindi niya ipagkakait. Sa Tagalog, ano pong sabi? Hindi niya ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. Are you still here? Ano sabi ng Panginoon? Through Cora? Hindi po si Nanay Cora. Nanay Cora, hi po. Thank you, Lord. Sabi po dyan, and this be an encouragement to you, Nanay Cora, and the rest of the family. Ang Diyos ganun kabuti na hindi niya ipagkakait ang anumang mabuting bagay sa mga taong sa Kanya ay matuwid. Can we give the Lord a clap offering of praise? So it's just a matter of waiting. Can you hear me? Amen? Alam niyo po, kung meron po akong hawak na mabuti at nasa kamay ko, at hindi mo nakikita, hindi ibig sabihin walang mabuti. Hindi mo lang nakikita. Tama po. It doesn't mean that you don't see it. God is not holding to something good. He knows the time. He knows the time when that good thing will be manifested in your life. Alam niyo po, nung isang linggo, we prayed for Ate Sharon. Alam niyo po, ang naging kaunawaan ng Panginoon sa akin, I was talking to Pastora Louie that time. We declared that that would be negative. Pero when the results came in, it was positive. Are we saying then that God lied? Are we saying then that our prayers did not work? Alam niyo po, ang naging conviction ng Panginoon sa akin during that time, that declaration of negative result, it doesn't mean is the immediate test that was done. We believe that there will be the perfect time that eventually that laboratory result will prove that Ate Sharon is free from that condition. Alam niyo po ang pinaunawa ni Lord? Look at Isaiah 53. You look at Isaiah 53, ano sabi doon? Who has believed our report? And we all know Isaiah 53 pertains to Jesus, the suffering servant. Tanong, that prophecy was declared several thousand years before Jesus came. Tama po ba? Hindi nung diniklara ng Diyos through Isaiah. Di ba? There will be a suffering servant. Hindi the following day nandun na si Jesus. Amen po. But when you read through the verse, says, binabanggit nun, He was despised, He suffered, past tense lahat eh. Pero hindi pa po nagsasuffer si Jesus. So ibig sabihin, ang Diyos po ba nagsisinungaling? Hindi po. Ang sinasabi niya, merong time kung kailan mangyayari yung report. Ganon din sa buhay mo. Yung report may not be now, but when you declare the will of God, which is good, acceptable, and perfect, eventually, the will of God will come to pass. Alam niyo po sa akin, before I forget, kami po ni PI nagpa-check up. Noong pong Thursday. Alam niyo po, ang naging good news, yung akin pong HbA1c is back to pre-diabetic levels. No? Sa grace ni God, konting push na lang sa biyaya ng Panginoon, I will be to the normal level and wala pong diabetes. Kaya po, ang sabi po ng doktor sa akin, naka-insulin ka ngayon 6 units sa umaga, 6 units sa gabi. Sabi niya, actually that is very minimal. Actually, napakaliit lang yan ng impact. So we will try for the next 2 months, hindi ka magi-insulin. So by the grace of God, sa grasya ng Panginoon, I will be off insulin for the next 2 months, and we believe by the grace of God,
tuloy-tuloy po yan na si Pastor Mel will be free from diabetes. Can we give the Lord a clap offering of praise? Nirereklamo ko po ba yung kakaturok? I rest in God's goodness. We rest on God's goodness. Are you following me? And eventually we know that God will not withhold good things for His people. Sabi ko nga po kay Carissa, Carissa, mahal namin ikaw. At bahagi ng pagmamahal namin sa iyo, may mga bagay na hindi namin pwedeng ibigay sa ngayon. Dahil magiging kaming masama kung ibibigay namin ang isang bagay na alam namin hindi pa nararapat sa kapanahunan mo. Tama po ba si Pastor Mel? Kagaya ng motor. Gusto mong bigyan yung anak mo ng motor. Ilang taon na ba yung anak mo? Di ba? 10 years old, bibigyan mo na ng motor. Eh nilalagay mo ang anak mo sa panganib. Pero kung bibigyan mo yung anak mo ng motor, ng 25 years old, at ang pangako ng anak mo ay tutupad sa mga tuntunin ng batas trapiko at laging magsusot ng helmet at hindi makikipagkarera, di ba? Mainam na bigyan mo ng motor yung anak mo. Sino po nakakasunod ng aking pong ine-explain? So ang point dyan, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ipagkakait ng Diyos ang anumang mabuti sa kanyang mga anak na kumikilala sa kanyang kalooban. Yung binabanggit dyan, those who live uprightly are people, God's children who value what they have in Jesus. Kasi alam naman natin, ang pagiging matuwid ay hindi bunga ng gawa. Tayo ay naging matuwid dahil sa ating pananalig kay Kristo. At nais ng Panginoon, pahalagahan mo yun. Bigyan mong importansya ang pagiging matuwid mo sa harapan ng Panginoon. At magkaroon tayo ng katiyakan sa biyaya ng ating Panginoon. Can we give the Lord a clap offering of praise? Sige po, malakas sa palakpak. Kung nanonood po, I don't know kung nakikinig po si na Pastor Louie ngayon. Kahapon po, when we were having the Nations booth, isa po sa nag-strike kakit sa akin doon sa Vietnam po, nandun po yung picture ni Ate Sharon. Nanay, tatay, the Lord knows how Ate Sharon values the Lord. Kaya we trust in His goodness. May proseso mang pinagdadaanan, pero God remains to be faithful. He will not abandon us. Can we give the Lord again the best clap offering of praise? Hallelujah. So have faith. So why settle for anything less? If God is good and He is willing to give what is good to us. Nakuha niyo po ba yung gusto kong explain dito? Huwag tayong basta lamang pumili para lang masabing meron tayo. Kung meron naman tayong Ama na gustong ibigay kung ano yung makakabuti sa atin. We would rather wait rather than just receive anything for the sake of receiving something. Always trust God is good. So kung wala pa sa kamay mo, hindi mo pa nakikita, hindi ibig sabihin, hindi niya ibibigay. Ang totoo, pinagkaloob niya na yun eh. Pag will niya yun, hindi pwede niyang ipagkait yun eh. Mamaya makikita niyo kung bakit. But the point is this. If you're not yet touching it, you're not yet seeing it, it doesn't mean it won't come. God has His timing. Because that is how good He is to us. Can I hear an amen? So before we give, have faith that if God gives something, it will always be beneficial to the recipient. So kung isang bagay ay galing sa Diyos, at yan ay naaayon sa kalooban niya, magtiwala ka sa ikabubuti mo yan.
at hindi mo sa ikakapahamak. Can you hear an amen? Trust in the Lord that when you finally experience the manifestation of His good will to us, it will not destroy you, but it will strengthen you. Can you hear an amen? So pakitapik yung katabi niyo at sabihin niyo sa kanya, magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. There is a season of waiting. We just trust in the goodness of God. Hallelujah. So at this point, tinatawagan ko po si Brother Bong na mag-share po sa ating pong stewardship ngayong pong umagang ito. Brother Bong? Brother Ronald? Brother RC? Ronald Cabanlit. Ronald Allen po. So, magandang umaga. So, tayo po ay magpo-proceed sa ating pong pagkakaloob. Amen. So, ito po yung before tayo magbigay ay, kasi ngayon po ay second Sunday, so tayo po ay naka-focus po para po sa mga benevolence. Amen. So, may mga sinusuportahan po tayo ng mga kapatiran na may medical assistant din po, and yun po yung mga ating po mga nanay. Amen. So, before po tayo magbigay ay basahin ko lamang po. So, ito lang lagi kong yung text na pag benevolence po ang focus po. So, yung Mark 12. So, meron din sa Lucas to, pero sa Mark 12 po yung kinuha ko. Sabi po sa verse 41 to 44, umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ang mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. 43, tinawag ni Jesus ang mga taga-sunod niya at sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Amen? So dito makikita po natin na hindi po ang sinusukat ng Panginoon is yung puso. Amen? Yung sakripisyo. Amen po ba? Behind the gift or the offering is rather than the amount. Amen po. So makikita natin dito kasi yung sabi doon yung mga nagbigay ng mga mayayaman, di ba? Ay naghulog sila ng mga kumbaga malalaking halaga. Amen. But yung mahirap po na byuda ay nagulog lamang po ng 2 pirasong barya. So dito makikita natin yung hindi po mahalaga, amen, sa harapan po ng Panginoon ang kung magkano or ano po yung ino-offer natin. Ito po'y naayon po sa laman ng puso natin. Amen po ba? At mahirap din yung sakripisyo kasi yung mayaman ay marami siyang pera, 'di ba? Nagbigay siya pero mas malaki pa rin yung naiwan sa kanya. Amen ba? Pero yung balo po, yung byuda ay ibinigay po niya kahit po yung natitira po sa kanya. Amen? So malaking pagkakaiba po noon. Amen? Huwag natin tignan yung amount. Tignan po natin yung halaga or yung value na or yung sakripisyo na ginawa po nung babaeng byuda. Amen? So yung mayaman ay actually minsan nangyayari po 'yan di ba sa realization, di ba? Talagang minsan checky pa, di ba? Pero hindi ko naman po inaano yung tao, kumbaga, ang ano lang natin is sa harapan ng Panginoon, amen, ang tinitignan talaga ng Lord ay yung puso. Amen po ba? Kasi dito makikita natin na ibinigay yung, makikita po natin dito yung wait lang po. Yung generosity po, yung totoong pagbibigay. Amen? Na nakikita natin dun sa sakripisyo, hindi po dun sa laki or yung halaga po na ibinigay. Amen? Kasi yung mayaman nga po ay nagbigay sila, pero yung kanila pong kinip sa kanila sarili ay mas malaki.
kaysa doon po sa ibinigay nila. Amen? Sa gawain ng Panginoon. Amen? Pero yung bido nga po dito ay dalawang kusing pero, dalawang barya pero, yun na lamang po yung natitira sa kanya and para sa kanya, mahalaga po yun. Tama po ba? Kasi wala na eh. So ano makikita natin doon? So ibinigay niya yung kanyang natitirang pera sa kanya, nagpapakita po yun na ipinagkakatiwala niya sa Panginoon yun. Na nakikita niyo po yung, napipicture niyo po yung yung kwento. Yung mahirap ay yun na natitira sa kanya, ibinigay niya sa Panginoon, ibig sabihin pinagkakatiwala niya sa Panginoon. Pero yung mayaman, although nagbigay siya ng malaking halaga, pero mas malaki ang natira sa kanya, so ano makikita natin? Mas nag-focus siya doon sa natira sa kanya. Amen? So makikita natin yung difference, di ba? So sa ating pagkakaloob ngayon, amen, alam ng Lord kung ano yung laman ng puso nyo. Amen po ba? At alam din ng Panginoon kung ano po yung pangangailangan nyo. Amen? Pero ang mahalaga ngayon is whatever na i-offer natin sa Panginoon, ipagkatiwala natin sa Lord. Amen? Kasi yung ibibigay po natin ngayon sa araw na to support the ministry, the church, is yan po ay nagmula rin sa Panginoon. Tama po ba? Di ba, pinagpala tayo ng Panginoon. So ngayon, ipagpapalain natin ang church and alam natin na ang church ay marami pong sinusuportahan at sa second week po ng buwan ay we will support the benevolence, 'di ba, ng atin po mga kapatid, 'di ba? And I know na ang Panginoon po ang siyang patuloy po na magpapala po sa bawat isa. Amen? So let us pray. Hallelujah, Father. We glorify Him, Lord, this day, Panginoon. And as we give, Lord, hallelujah, Jesus, to support your ministry, Panginoon, Lord. Hallelujah. And we know, God, and we believe, Lord, that ikaw po ang siyang pinagmumulan, Panginoon, and ang dahilan kung bakit kami makapagbibigay, Panginoon, dahil kami po ay pinagpala mo, Panginoon. And ang biyaya at pagpapala, Lord, ay nagmumula sa iyo, Panginoon. And we offer, Lord, hallelujah, Jesus, our tithes and offerings, Panginoon, hallelujah, Jesus, na patuloy ka, Panginoon, na ibuhos mo, Lord, ang iyong biyaya sa bawat isa, Panginoon, Lord. Alam namin na alam mo, O Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa. Ang sitwasyon, Panginoon, but narito kami, Panginoon. We offer, Lord, hallelujah, our sacrifice, Panginoon, Lord, through giving, Panginoon, Lord, hallelujah, Jesus. And we know na ikaw po ang siyang magpapala sa amin po mga buhay. Salamat po. We honor you, Lord. We glorify your name, Jesus. This we pray. Amen and amen. So tayo po yung magbigay na may kagalakan. Amen. Sa gawain ng Panginoon. Amen. Thank you, Bong. So let us give to the Lord with a cheerful heart. For those that are joining us via Rock, you can also give online po. Okay, so announcement po, quickly lang. Mamaya po ay yung last day po for IMS. So for those who still want to at least hear testimonies ng mga missionaries po, and even may isa pang lesson, tama po na Pastor Maki, about Go. So you can still join us mamaya po at ma-witnessin po natin yung mga kapatid natin na nag-serve and even those who will be graduating po sa IMS. Alam niyo po, you might have attended yung other IMS. Pero kagaya nga po ng binanggit po ni Kuya Lulay kahapon, talagang when you're able to hear it again, nandoon po yung paglalim. Kasi ang paalala ng Panginoon nga sa akin, parang John 3:16. Sino po dito ang paulit-ulit ginagamit pa rin ng John 3:16? Diba? Pag ako po ba'y nagturo dito ng John 3:16, ang atin po bang sasabihin, ay alam ko na yan. Diba? You will still be hungry. Ano kaya yung bagong revelation sa John 3:16? That is the same thing. Lalo na po sa mga ganyan pong about signs of the times, about mission work, which we don't frequently hear. So kung narinig na po natin to 3 years ago, sigurado po may mga fresh revelations ngayon. So if you still have the desire, mamaya po, and normally, Pastor, di ba, sa last day, merong prayer. Tama ba, no? So if you want to receive from the Holy Spirit, mamaya po, please do join with us, okay, and be part of IMS. Of course, hindi na po kayo gagraduate, dahil last day na po ngayon. But that's beside the point. What's important is whatever the Lord will impart today,
you can still participate and receive from God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So, let's now proceed. Bilisan na po natin. Hallelujah. Nagtapos po tayo that the Lord will give what is beneficial to the recipient sa atin, so let us exercise faith. Ang tanong ngayon, why would God desire to give good things to us? Binanggit kanina, because we are now God's friends. Amen. And still, bilang mga kaibigan ng Panginoon, pwede pa rin niyang hindi ibigay. Diba? Pwede pa rin niyang hindi ipagkaloob. Just like amongst friends. Pero can we trust in God that He will indeed give good gifts to us? The answer to that is yes. And specific for people na binabanggit dyan, this we know, that all things work together. Pag sinabing all things, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. So pag sinabi bang all things, kasama po sa gitna ng problema. I can't hear you. Pag sinabi po bang all things, sa gitna ng tagumpay. Pag sinabi po bang sa panahon ng pag-iintay, kasama pa din po ba yun sa all things? Yes. So regardless of your season ngayon, are you in a season of waiting? Are you in a season of receiving? Are you in a season of planting? Are you in a season of challenge? Whatever it is, anong sabi ng Panginoon? I assure you, we know, sabi ni Pablo, all things work together for the good of those who love God and to those who are called according to His purpose. Alam niyo po, ang sanlibutan, tinatry i-quote yan eh. Pero ang laging kanilang quote, all things work together for good. Period. Narinig niyo na ba yan sa mga kaibigan niyo? Magtiyaga ka lang, all things work together for good. Hindi po doon nagtatapos. We are guaranteed that if we love God and we are embracing the purpose of God, which is embracing the will of God, everything in your life will turn out for your good. Hanggat naroroon ang pagyakap natin sa purpose ni Lord, which is His will. And hanggat ang ating puso ay naroroon yung paghahangad na mahalin at ibigin ng Diyos. Kahit na nasa gitna ka ng unos, nasa gitna ka ng pag-iintay, nasa gitna ka ng sakit, nasa gitna ka ng kawalan, nasa gitna ka ng tagumpay, nasa gitna ka ng pag-apaw. Lahat ng bagay na yan sa ikabubuti mo. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Sige po, malakas sa palakpak para sa Diyos. No, as I was speaking yung sa pag-apaw, alam niyo po, marami po tayong naging kakilala eh. No, umapaw-apaw yung pagpapala. Pero nasa na ngayon? May kakilala po ba kayong ganun? Dati ang init-init maglingkod sa Panginoon. Nung pinagpala, lumaki yung negosyo. Nasa na? Nandun na sa negosyo. Kaya hindi ibig sabihin na kumot nag-aapaw yun lang yung mabuti. Hindi po. Ang mabuti ay ang kalooban ng Diyos. And it can be a season of waiting. It can be a season of flourishing. Sabi nga ni Pablo, Philippians 4, I have learned to be content. I have experienced how it is to have plenty. I've experienced how to have scarcity. Pero ano sabi ni Pablo? I can do all things through Christ who strengthens me. Kung nasa gitna ako ng paggutom, malalampasan ko dahil si Kristo ang nagbibigay ng lakas. Kung nasa gitna man ako ng kasaganaan, hindi ako maaakay ng kasaganaan dahil mariresist ko ang temptation ng kasaganaan dahil si Kristo ang nagbibigay sa akin ng kasapatan. Can we give the Lord a clap offering of praise? Sige po, malakas sa palakpak para sa atin pong Panginoon. So the Lord assures, sa Tagalog,
Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Meron po bang mga umiibig dito sa Diyos? Meron po ba dito, sabi diyan, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin? Meron po ba dito mga tinawag ng Diyos? Wala po akong marinig. Meron po bang mga tinawag dito ang Diyos? Sa layunin niya? Amen. Kung yung dalawang katangian na yan ay nasa iyo dahil kay Kristo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga ibon ngayon, malalaki na. No? Natin sa malalaking simbahan, di ba? Yung mga mga ganun. Sa church na mga batang maliliit. Thank you, Lord. So rest on that. Tell yourself, I love God. Tell yourself, I've been called according to the purpose of God. Everything will work together for my good. Can you hear an amen? So the Lord assures the good always for those who love Him and will respond to His purpose. So we're almost done. The question is, why does God assure? Sorry po sa grammar. Why does God assure the good? We often stick to Romans 8:28. But that is not the entire context. Bakit sinasabi ng Panginoon, everything will be work for your good, for those who love me, for those who are called by my purpose? Because ito po yung kanyang purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, those He predestined, this He also called. And whom He called, He also justified. And whom He justified, this He also glorified. Basahin natin sa Tagalog. Bakit po gumagawa ang Diyos ng lahat ng bagay sa ikabubuti na nagmamahal sa Kanya at tinatanggap ang layunin ng Diyos? Sapagkat alam ng Diyos, noon pa man, kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak. At itong mga magiging anak na ito ng Diyos, anong purpose niya? Na sila ay matulad kay Jesus. Para siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos nung una pa, ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niyang itinuring niya na mga anak ay tinuring niyang matuwid. At yung mga tinuring niyang matuwid, binigyan niya ng karangalan. At anong uri ng karangalan? Yung maging katulad ni Jesus. Let me ask you a question. Gusto kaya ng Diyos Ama na maging katulad mo si Jesus? Di niyo po yata narinig yung tanong ko. Gusto po ba ng Diyos Ama na maging katulad mo si Jesus Christ? Amen. That is the reason that He created you and me. That through us, Jesus Christ will be seen. At ganun niya kamahal si Jesus. Ganun niya kamahal ang ating Panginoon. Yung pagiging masunurin ni Jesus. Yung pagiging mapagpakumbaba niya. Yung pagiging mapagmahal niya. Ayaw niya nang nakay Jesus lang. Kung hindi nais niya, lahat tayo na nagtiwala sa Kanya, maging kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Nakukuha niyo po ba? At anong kinakailangan para maging kawangis tayo ng Panginoon? Romans 8:28. Kailangan mong tanggapin kung ano yung mabuti. Hello? Para tayo maging kagaya ni Kristo,
kailangan lahat ng mabuti ay maranasan natin galing sa Kanya. So let me ask you a question again. Gusto mo ba ng Diyos na maging katulad mo si Jesus? So kung ang sagot natin dyan, oo, ibibigay ba niya yung kailangan mo? Amen. Si Christ po ba nung humingi siya, binigay po ba ng Ama? Hello, nandyan pa po ba tayo? O nasa lunch break na? Please bear with me, malapit na po. Lahat po ba ng pinag-pray ni Jesus, binigay ng Diyos? Amen. 4 na araw na nga nakalibing eh. Sabi ni Jesus, Lord, alam ko lagi mo ako naririnig. Di ba, Darlene? Tinuro kasi ni Darlene to eh. Diba? Alam ko, kahit sa puntong ito, maririnig mo ako. Di ba? At itong himalang ito, paraphrasing na po ito, ito'y magaganap para ang iyong pangalan ay madakila. Sa 4 na araw na nakalibing, bumangon po ba si Lazarus? Amen! And let me tell you that, alam niyo po kung paano namuhay ang Panginoon, yun ang nais niyang maging buhay natin. Kaya ano pong ginawa niya? Nang siya'y pumunta sa langit, nag-suffer siya, namatay siya, inilibing, nabuhay, and then He gave the commands sa kanyang mga alagad. And prior even to that great commission of God, in a intimate teaching moment, sinabi ni Jesus, darating ang araw hindi na ako ang hihingi para sa inyo. Gamitin nyo na lang ang pangalan ko sa Ama. Ibibigay niya. Think about that. Maging yung pangalan niya, pinapagamit niya sa atin. Hello, nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? Para saan yun? Para hingin kung ano lang gusto natin? Hindi. Para ang wangis ni Kristo ay makita sa atin. Why do we preach? Why do we go out and minister to people? Why do we pray for the sick and believe that people will be healed? Because this is the life of Jesus. Hello, nandyan pa po ba kayo? Yung totoo. Now-observe niyo po ba yung binabanggit at in-explain ni Pastor Mel? You see, oftentimes, pag narinig natin yung will ni God, ano ba Lord ang will mo? Coaching pula, coaching puti. Lord, ano bang will mo? Boracay ba o Iloilo? Diyan tayo na nakasentro sa will ni God. Lord, ano bang will mo? Adidas o Nike? Yan ang ano bang will mo, Lord? San lupa ba? Ano bang lupa bibiling ko? Pasig ba o Makati? Yan ang iniisip nating will ni God. Ngayon sinasabi ng Panginoon ko anong will niya? Maging kawangis tayo ni Kristo. That is the will of God. Can we give the Lord a clap offering of praise? And when we understand that this is the will of God for you, and you embrace it, you will have the confidence that God will give good things to you. Because alam niya, mahal mo siya, at alam niya, pinapahalagan mo ang kalooban niya. Let me share this to everyone. Ang Diyos hindi po siya natatakot magbigay sa mga pusong alam ang puso ng Diyos. Let me repeat that. Pag alam ng Diyos ang heart mo, ibibigay niya ang mabuti. May mga pagkakataon lang, hindi niya talaga matinding binubuhos kasi at times, He still knows that you are prone to wander. Kaya ano po ang unang-una pong naging turo ni God when it comes to prayer?
Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Kasi ang will ni Lord, hindi po yan automatic nangyayari. Unless you pray for it. God will not force Himself to you. Can you hear an amen? Children who are subjected to cruelty, to force, will not really grow correctly. But children who are taught in patience, in grace, these are the ones who will truly have the desire to follow their parents. Kasi ang naging approach sa kanila ay hindi po violence, hindi threats, kung hindi love. At ganoon ang Diyos sa atin. Let us trust God that He is so good that He wants you and me to become like Jesus. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano ang nakikita mo sa kanyang kailangan niya para maging kawangis ni Jesus? Meron po kaya? Marami! Sa akin lang, Pastor, marami pa. Pero mabuti ang Diyos. He is patient with us. But today, let us understand na ang will ni God ay para tayo maging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So if God doesn't give what is good to us, His purpose of reflecting Jesus' image in us won't be accomplished. Para pong, naalala ko si Pastora Mila, meron po kaming tito, taga Kalamba. Kada po uuwi yon sa Pasig noon, tapos may matitikman siyang luto ni Pastora. Sasabihin ni Mami noon, at tanungin niya sa Mami, paano ba mo ito ginawa? Ano bang mga sahog nito? Ganun. Siyempre si Mami naman tuturo. Tapos, uuwi ng probinsya, naguna, tapos babalik. Sasabihin, parang iba yung lasa nung ginawa ko. Tapos tatanungin ni Mami, paano ba ginawa? Ano ba yung mga ingredients? Yun nga, yung sinabi mong ganito, pinalitan ko nito. Tapos nag-e-expect siya na magiging kagaya. Nakukuha niyo po? Di ba? Kung ano ba, sinabi, pulang cake. Di ba? Ang ginamit mo, pink na color. Di ba? Di siyempre, magiging iba result. If you want exactly the same, it has to be complete. Hello? So if God desires for you to be like Jesus, He would have to give what Christ has. And that is why Jesus gave His life so that we can have what He has. So that we become reflection of God the Father also. So tignan mo yung katabi mo muli. Sabi mo sa kanya, mabuti ang Diyos. Nais niya na makita si Jesus sa buhay mo. The question is, do you want to see Jesus in your life? I pray you do so. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. And so as we end, additional things before we worship God, how do we know God's will? The question is, how do we know God's will? The Word is something that is foundational. But the question is, how do we understand the Word? This is where the context goes further before 28. Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now He who searches the hearts know the mind of what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints. Ano ang kasunod po? According
to the will of God. And then binanggit yung Romans 8:28. And we know that all things. So how do we know the will of God? Through the Holy Spirit. We don't wish for the will of God. We are supposed to know the will of God. Bakit niya sinasabing pray that your will be done? Simply put, He's saying, I want you to know my will. Kaya po maraming mga mananampalataya, they continue to do their own desires because they do not know the will of God. And kanina po, I want to end with this. The Holy Spirit, God Himself, sabi nga natin, ang Espiritu ng Diyos, na Diyos mismo, was sent for you to know the will of God. Kaya po, binanggit dyan ni Pastor Mel, God Himself. Remember, the Holy Spirit is God. Once again, sabi nga natin, the Holy Spirit is God. So God Himself, the Holy Spirit, is our greatest ally in knowing God's will. Again, yung will ni God ay hindi yung kung anong pipiliin mong kakainin. Hindi yung kung sino yung mapapangasawa mo. Kasi may mga certain standards naman po ang Biblia eh. Of course, you pray for it, no? But what I'm trying to emphasize is not, the will of God is not centered on simply our choices. The will of God is for us to be like Jesus. Can you hear a big amen? How He lived His life. And how did Jesus live? He taught people, nagturo siya, nangaral siya, nagpagaling siya, nanalangin siya. Kaya kung ikaw bilang tayo mananampalataya, we are not aligned to what Jesus did. It's about time that we pray, let your will be done, Lord. Can you hear an amen? Thank you, Jesus. And the Holy Spirit was sent. Sino dito ang may Holy Spirit? Can't hear you. Sino dito ang may Holy Spirit sa buhay nila? Well, you have the greatest ally to know the will of God. And as we end, so deep fellowship with the Holy Spirit is essential to those who truly want to know and experience the good will of God. Without the Holy Spirit, you will be lost. But with the Holy Spirit and humility sa heart natin, He's willing to guide you so that you will know the good will of God. At ano yung good? That which is upright, honorable, and acceptable to God Himself. At isa lang po ang pumasa sa panuntunan ng Diyos, si Kristo Jesus. So anything that you do connected with Jesus, God assures He will give it to you. Can we give the Lord a clap offering praise? Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. What did you learn about the good will of God? How can you strengthen your walk with God to experience His good will? I want to say this to everyone. Kanina po in my walk, personal power walk, I was crying to God. Kasi ang naging prayer ko kay Lord, Lord, walang saysay ang buhay ko kung hindi ko gagawin ang kalooban niyo. Let me say that again. Ang buhay ko, ang buhay mo, ay walang saysay kung hindi natin kinikilala at tinutupad ang kalooban ng Diyos. Narinig niyo po ba yon, mga kapatid?
the life that we have came from God. We became born again because of the will of God. So in essence, the life that He gave to us will only be of true value if we are living according to the will of God. Kaya kung sa oras na to, hindi tayo nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, it's about time that you humble yourself freely to the Lord and ask that the will of God be done in your life. Because sayang ang hininga natin kung hindi din po tayo nabuhay sa kalooban ng Diyos. Nakuha niyo po ba yun? We only live to do the will of God. Again, let me say that. We only live to do the will of God. At hindi natin dapat katakutan yan. Bakit? The will of God is good, acceptable, and perfect. You just need to trust God. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So at this point, we will have communion. I'm asking the worship team to come on stage. We will proceed in worship. Don't settle for anything less. Alam niyo, ang Panginoon po ay matyaga, mapagpasensya. He understands our frailties. He understands our weaknesses because He was the one who created us. But at the same time, He gives us the desire. And let us not close that desire, but instead let us allow the Lord to shower on that desire, that we may truly live according to the will of God. Again, ang will ni Lord is not just concentrated in our day-to-day lives. Again, the will of God is to be like Jesus, to embrace where He goes, to embrace where He desires. At tayo po bilang mga anak niya, mapalad na pinapahag niya ang kalooban niya. Father, as we have communion today, starting with the bread, we are thanking You that Your desire is for Your people to live healthy. I understand and we know that there are some that are being challenged now physically. But your report is what we believe, that Christ suffered for Your children, for Your people, so that we can be free from any form of sickness. So right now, Panginoon, as Your people are partaking together in one accord, the bread, we are recipients of Your healing. Bless Your people physically, that as You add strength to us, we will be able to use the strength to be of service to You. So bless Your people because You're good. In Jesus Christ's mighty name, amen. Let's all partake by faith. As we partake from the cup, Lord, binuhos Nyo ang buhay Nyo. Alang-alang sa amin. You could have chosen, Lord God, to remain in glory with the Father. But because of Your love towards God, the Father, the Spirit, and towards us, towards man, You chose to become like us, to suffer the worst kind of death just to rescue us. Kaya sa oras na ito, Panginoon, as we partake from the cup,
we are not drinking the cup of curse because ikaw po ang uminom nun. Now we are drinking from the cup of blessings, a cup of favor, the cup, Lord God, of grace. That through that grace, Lord God, we will be able to live righteous lives according to the gift that you have given to us. And so we proclaim by faith, Lord, that we are cleansed, past, present, and future, from all sin. Sin shall not have dominion over us, for we are not under the law, but under grace. So thank you, Lord, for your love towards us, and we choose to live your will. In Jesus Christ's name, amen. Let's all partake by faith. And let us all rise up and let us proclaim. Hallelujah. The way Jesus proclaimed the proclamation of the gospel. Hallelujah. Let this be a song that will minister to us. Hallelujah. You may not be in a position ngayon na hindi pa nagpapahayag ng mabuting balita, hindi pa nagpapakilala sa Panginoon sa iyong mga kaibigan. Sa oras na ito, let us allow the Holy Spirit to minister to us and remind us to follow the Lord, to follow Him. Ulitin ko po mga kapatid, walang saysay ang buhay natin kung hindi natin kinikilala at sinusunod ang kalooban ng Diyos. It is a waste of time. It's a waste of resource. It's a waste of energy if we are not following the will of God. So today we will sing this song coming from our heart as the Holy Spirit leads us. I will follow you, Lord. We will follow you individually and we will follow you as a family. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Your people, convict your people. Thank you, Lord. Now our eyes are turned to see your face. Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill this place. How you shed your blood for us, Jesus, precious Lamb of God. with all my heart I love you, Lord. With all my heart I love you, Lord. Oh Jesus, send me and I will go. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, the gospel I will preach, and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come as King. I will walk in all your ways. Let my life, Lord, be meaningful. Following your ways, Lord. Following Your will, just like your Son, Jesus. Thank you, Lord. Gracious, merciful God towards your people. Holy Spirit, come and fill this place and fill our hearts, Lord. How you shed your blood for us, Jesus, precious Lamb of God. With all my heart, with all my heart I love you, Lord.
every breath I have, the gospel I will preach, and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come asking. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, the gospel I will preach, and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come asking. I live my life. Come on. Thank you, Lord. Live my life for you. Thank you, Jesus. I'll follow after you. Let our lives be with meaning, Lord. Following your will, God. Every breath that we have, Lord, we submit to your will, God. That day will surely Hallelujah. I won't turn back until you come asking. Once again, I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, the gospel I will preach, and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come asking. How you shed your blood for us. we are your friends, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Now we know your will. Reveal it more, Lord. Oh, my heart, I love you, Lord. Oh, Jesus, send me and I will go. Once again, how? And how you shed your blood for us. Jesus, precious Lamb of God. With all my heart. With all my heart, I love you, Lord. Oh, Jesus, send me and I will go. Once again, how? Hallelujah. How you shed your blood. Your blood for your church, Lord, for us. Hallelujah. So with all of our heart, With all my heart, I love you, Lord. Oh, Jesus, send me and I will go. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, the gospel I will preach, and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come asking. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, the gospel I will preach, and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come asking. I won't turn back until you come asking. I won't turn back until you come asking. hallelujah, Lord. Lord, when Jesus prayed to you, Father, He knew that He had a choice to do His own will or to do the will of the Father. But ultimately, He chose, let not my will be done, but yours be done. So you know the struggle. You know the challenge of choosing the will of God over our own will. So right now I pray
that every one of your people, your true children, would surrender themselves to you. The one who truly understands how it is to choose the will of the Father. It may not come easy. You know that, Lord Jesus. But you sent the Holy Spirit, the Comforter, who will teach us during times of weakness, during times of frailties. And when we pray, He will strengthen us to know the will of God. At sa oras na ito, Panginoon, may just like a body na ayaw namin na merong bahagi ng katawan namin na hindi nagfa-function. In our own bodies, we want every part to contribute to the cause of the whole. And that is the same thing with you, Lord. Kaya hanggang ngayon, Panginoon, you're extending patience, you're extending grace. Because there are still a lot of people to reach. People groups that need to hear the gospel. But beyond that, Lord, is your desire that everyone in your body who was redeemed by your blood will do his or her share. We know you can do it without us. But because you're good, and now we understand that your will is that we be like your Son Jesus. So how He lived His life on earth, that's how we choose to live. Right now, if your innermost desire is really to be like Jesus Christ, I want you to lift up your hands. And the sweet presence of the Holy Spirit will just teach you how, empower you. At alam mo sa buhay mo na may mga bagay na alam mong hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. God will comfort you when you make a choice to surrender to the will of God. I tell you, brother, I tell you, sister, you will never make a mistake when you choose to live the will of God. He will take care of you. He will take care of us. And even this church, even everyone who is part of the body of Christ, He will take care of His own. So right now, Lord, sa lahat po na nagtaas ang kanilang mga kamay, hindi po kami nadadala ng aming damdamin, hindi kami nadadala ng aming emotion. But we are making a firm choice today. Let your will be done. For we understand na hanggat hindi ang kalooban mo ang aming pinipili, our life is without meaning. Our life is void. If we simply live for our own desires, if we truly simply live for our own plans, this life is without meaning. So Lord, right now, as your true sons and daughters, may we truly have the heart to choose your will above all. At kung may mga bagay sa buhay namin o panahon sa buhay namin na parang hindi klaro, let your children learn to wait in you. Let your people not rush into things, but let your people wait upon the Lord. For those who wait upon the Lord, He will renew their strength. They are the ones who will mount up with wings as eagles. They will run and not grow weary. They will walk and never faint. So right now, Lord, as your people are submitting to the will of the Father, strengthen us.
Strengthen your church, Lord. Hallelujah. Can we just declare, hallelujah, the Lordship of Jesus, the power of the Holy Spirit, and the love of the Father right now. To those whose hands are lifted up, cry out to the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Father. Here I am, Holy Spirit. Let your will be done. Let your kingdom come. Right now, Lord God, we choose and we allow you to direct us, Lord. We allow you, Lord, to be directed by you. Make our life with meaning. Make our lives with purpose. Hallelujah. We lay down our lives to you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. encountering your people right at this very moment. We choose you. We choose your will. Only one. Your will alone be done. Direct us, those that have lifted up their hands in complete surrender to you. Direct their lives towards you. And we know, Lord, that you are opening doors for your people. You are opening opportunities for your people to reach to be a reflection of Christ. Thank you, Lord, for your grace today. Continue to minister even as we part ways this morning. We rest on your goodness. Makakagampan kami dahil sa kaawaan ninyo. Magliliwanag kami dahil sa kabutihan nyo. And thank you, Lord, that I will be seeing more of your people engage in kingdom business. Lord, before anything has happened, you have already set your will. So we thank you, Lord, today for your grace. Thank you, Lord, for your mercy sa buhay po ng bawat isa. And we just proclaim all worship, all thanksgiving, and all adoration to the one that is deserving. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
In Jesus Christ's mighty name. And every child of God in this place submitted to the will of God, agree and shout, Amen. Amen. And amen. Thank you, Jesus. May I request the kids, you can come in front. Hallelujah. Thank you, Jesus. And may I request everyone to again lift up their hands towards God. Hallelujah. I just so feel the love of the Father towards His people that have chosen to follow His will. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom, peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological and spiritual family, as we all together proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ to people around us, cities in Metro Manila and the Philippines, and even to nations, and that includes all of these kids. Hallelujah, as we proclaim that Jesus Christ, our wonderful Savior and Lord, is coming back very soon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name, and everyone shouts, Amen and amen. Hallelujah. Can we all proclaim by faith we are part of God's family kingdom? We are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ. Amen and amen. So for those who join us via Rock, remember, reign in life through Jesus Christ. And we proclaim, Jesus Christ, Maranatha, come, Lord, quickly! Thank you, Lord. Sige po. Salamat po sa bawat isa.